Even his name, it's gorgeous. Tayo na, sabi ko sa driver namin papunta sa gymnasium. I want to support Steven in his play. I heard may laro din sila. Pagdating namin doon, maraming tao. Napataas ang kilay ko dahil sa sobrang dami nito. Let me handle this, ma'am, sabi ng bodyguard ko. Naghintay ako sandali sa labas at nang balikan ako ng bodyguard ko, saka ako pumasok sa loob ng gymnasium. May vacant seat na sa loob. Pinanonood ko na maigi si Steven. Every shoot ng bola niya sa ring, napapapalakpak ako. He's good. Parang mas lalo pa akong humahanga sa kanya. Pero kahit lahat ng ngiti na nakaplaster sa mukha nito'y nawala dahil sa babaeng nasa tabi ko na kung makasigaw sobra. Kanina pa ako nagigigil sa kanya. Gusto ko nang ilipaligpit sa tauhan ni Dad para nang matahimik. Na matapos ang game, nakangiti ako na makitang papalapit si Steven sa gawi ko. Pero agad nawala dahil sa babaeng katabi ko ito lumapit. Dahil sa inis, tumayo ako at nagdesisyon ng umuwi. Give me the details about that bitch. Saad ko sa tauhan ni Dad habang binabagtas ang daan sa sasakyan namin. After an hour pagka-uwi ko ng bahay, dumating din ang impormasyon tungkol sa babaeng yon. That bitch's name is Amanda, and so-called best friend is Steven at his current girlfriend. While reading her information, nalaman ko rin ang ama nito ay may malaking utang kay Daddy. Kung sinuswerte ka nga naman, mukhang mawawala na sa landas ko ang Amanda na yon. Lumipat ako sa paaralan ni Steven. Gusto ko lagi siyang nakikita araw-araw. Gusto ko makasama siya. As expected, sikat siya sa school together with his friends. Hindi na ako nagtataka doon because of his looks, kaya't nanggigigil ako araw-araw. Parang ang sarap nilang patayin lahat. Lagi ko siyang nakikita sa Cafe Dizzy, gymnasium, library at kahit saan dahil lagi akong sunod sa kanya. At dahil doon nakikita ko rin lagi si Amanda kasama ni Steven, and that's what I hate the most. For 3 months, gigil na akong mawala siya sa landas namin ni Steven. Dad, do it for me, please? Okay, as you please, my princess, sabi ni Daddy. Sinenyasan ni Daddy ang mga tauhan niya at agad dinala ang ama ni Amanda sa loob. Wala silang negosyo dahil nabuo nito sa utang sa kasino. Nakaupo ako sa upuan sa madilim na parte ng kwarto habang hawak ang isang baso ng tekila at tahimik na nagmamasid sa kanila. May isang tao lang akong hinihintay. Anong ginawa niya sa dad ko? Umiiyak na sabi nito. There she is. Tumayo ako na may ngiti sa mga labi. Sino kayo? Pakawalan niyo ang daddy ko? Nakikiusap na sabi niya habang umiiyak. Alam ni Daddy ang gusto kong mangyari. Of course, ibibigay niya sa akin lahat. Dahil nag-iisang unikaihan niya lang ako. Ikulong niyo yan. Utos ni Altair sa mga tauhan namin. Lumuhod ako para mapantayan ang kawawang si Amanda. Sino ka? Sino kayo? Shh! Huwag kang matakot. Mabait naman kami. Ang daddy mo kasi may malaking utang sa dad ko at di kayang bayaran yon, so bilang kapalit, buhay niya ang kukunin namin. Sabi ko na nakangiti. Natutuwa ako sa takot na nakikita ko sa mga mata niya. It's nostalgic. What? No, please. She's desperate and I am enjoying the show. Okay, pero may kondisyon ako sa'yo. Ano yun? Papakawalan namin ng daddy mo kapalit ng paglayo mo kay Steven. Nanlaki ang mata nito, tila di makapaniwala sa narinig. What? Gulat na tanong niya. You heard me. I said bago ko ubusin ang tekila. Nakabantay ako lagi sa kilos ni Amanda. Hawak pa namin ang ama nito kahit lahat ay pagwa ko sa kanya alam kong gagawin niya. Palihim akong nakamasid sa kanila kahit kitang-kita ko paano niya pagtaboyan si Steven na kinatuwa ko. Sa wakas magkakatotoo na ang pangarap ko, ang mapasakin si Steven. Dumaan ang 3 buwan at naiinip na ako dahil hindi pa rin nila sinalalayuan ni Steven. Call her. Sabihin mo naghihintay ako dito. Utos ko sa bodyguard ko. Maya-maya pa'y dumating si Amanda na takot at tila nanginginig. Ano pang kailangan mo sa akin? Sinunod ko ng lahat ng pinag-uutos mo. Nakipag-iwalay na ako sa kanya. Ano pa ba ang kulang? Leave. Pumunta ka ng Canada at palabasin mong nangangaliwa ka? Nanlalaki ang mata niya nang balingan ako ng tingin. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Sige, aniyang parang napipilitan. Anyway, I don't care kahit labag sa loob niya. Ang gusto kong masunod, dapat na masunod. Pinaasikaso ko na sa mga tauhan kong lahat. Gusto kong bukas makalawa makaalis na si Amanda. My lady, ayos na pong lahat. Bukas na bukas din, lilipad na papuntang Canada si Amanda. Sabi ng tauhan sa akin. Napangiti ako at tumayo. Excited ako dahil bukas na bukas din, uumpisan ko na makipagkilala kay Steven.
Uumpisan ko na ang dapat sana. Noon ko pa ginawa kung wala lang Amanda na epal araw-araw. Kinabukasan nga, gaya ng inaasahan, pumunta ng Canada si Amanda. Labis ang tuwa ko sa balitang yon, kaya agad din nag-ayos para puntahan si Steven. We need to get there faster. Gusto ko nandun ako para damayan siya. Utos ko sa tauhan namin. Papalapit na kami sa village nila na magkasalubong namin ang sasakyan niya na mabilis ang takbo papaalis. Shit! Sundan nyo! Bilis! Agarang sabi ko sa tauhan namin na parang pagong naman kong kumilos. Halos paliparin na namin ang sasakyan para lamang mahabol sa Steven. Mabilis ang takbo nito na halos lahat na makasalubong niya ino-overtaken niya. Bakit ba siya nagmamadali? Nang i-trace namin ang patutunguhan niya, siya na lang biglang kinainit ng ulo ko. At balak pa niya talaga na sundan si Amanda. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Otier. Book me a flight, sabi ko. To Canada, now. Dagdag ko bago pa patayin ang tawag. Pagdating namin sa airport, naabutan namin si Steven, kasama ng kapatid nito papasok sa airport. Canada. Mabilis na nakasunod si Steven at ang kapatid nito sa kinaroroonan ni Amanda at nakasunod din naman ako sa kanila. Wala akong panahon para sayangin ng oras na malingat sa paningin ko sa Steven. Akin siya, kaya't dapat lang nabantayan. Bago pa man makausap ni Steven si Amanda, tinawagan ko ng tauhan ko para agad papuntahan si Amanda at sinunod ko tong tawagan. Pupunta si Steven sa'yo. May pinadala akong tauhan dyan ngayon. You know what to do next? Sabi ko at pinatay na kaagad ang tawag. Sa hindi kalayuan, nagtago ko sa isang puno habang nakatanaw kay Steven na kumakatok sa bahay na tinuluyan ni Amanda. Makikita sa mata nito ang galit, lungkot, inis at labis na pagkasaktan. Pero alam ko naman lilipas din yan eh. Alam ko hindi magtatagal, bubuti rin ang kalagayan niya dahil nandito ako at dadamayan siya. Naghintay pa ako ng ilang segundo bago bumukas ang pintuan. Nakita ko si Amanda, nakatapis to ng tuwalya, habang nasa lugar ng lalaking inutusan ko kanina. Napangiti ako sa nakita ko nang makitang sakit sa mga mata ni Steven. At nang masiguro kong tagumpay ang plano ko, tumalikod na ako para bumalik sa sasakyan ko. Kinagabihan, naghintay ako sa hotel na isa sa pagmamayari ni Dad. Habang hinihintay ang tawag ng tauhan ko, inutusan ko na sundan si Steven. Maya-maya pa'y tumawag to para ipaalam na nasa bar si Steven. Nagbihis ako agad, nagpaganda. He's going to drink. I should be there para i-comfort ko siya. Papalabas na ako na makasalubong ko si Otier. Where are you going? Tanong niya. Bar. Steven is there, so I should be there too. Sabi ko at lalagpasan na sana siya na makita ang mga tauhan namin na umalerto. You're not coming with me, sabi ko sa kanila. But Lady Lee, galit na hinarap ko si Otier. Di niya ba narinig ang sinabi ko? I said, pupunta ako na mag-isa. Sinamaan ko siya ng tingin bago ako tumalikod at lumabas. Ginalayan ako ng guards na makita ako sa pagsakay sa sasakyan. Habang nagmamaneho, nakatingin ako sa salamin. Inaalam kung sinusundan ba nila ako. Buti na lang at wala. Walang nakasunod kahit isa. It's nice. Pagdating ko sa bar, agad kong nahanap si Steven, but as expected, hindi to pang low class lang. There are many people here. Halata na may kaya sa buhay. They are literally bold, but I don't care. Pumasok ako, tinanggihan ng ilan na lumapit sa amin. Hey, have a drink with me. No? Excuse me? Hey, come on, let's dance. Stop it! Ano ba? Don't touch me. Umiinit ang ulo ko sa mga taong nandito. Di ba sila nakakaintindi na ayaw ko? Labis ang tuwa ko na makita si Steven na umiinom ng malapit sa bartender. Di ako makakilos kaagad. Para ko natutulala sa nakatitig sa kanya. He's wasted, but damn, hot pa rin. Kumabog ng husto ang puso ko nang makita ang bahagya nitong paglingon sa akin. Nakikita ba niya ako? Lumapad ang ngiti sa mga labi ko at unti-unti kong hinakbang mga paa ko papalapit sa kanya, pero bigla akong binangga ng di ko kilala. Nang tingnan kong muli si Steven, ay may babae na itong kaharap na kinainit ng ulo ko. Di ulit agad ako nakakilos. Nakatingin lang ako sa kanila at nakita ko kung paano nandiin ang babaeng yun si Steven. Paano ko kung paano didikit ni Steven at labi nito sa tenga ng babae. Kita ko rin ang kislap sa mata nito at ngiti sa mga labi. Kitang-kita ko lahat na gusto kong hilahin ang buhok niya palabas sa bar na to.
Tumayo si Steven at hinawakan ng kamay ng babaeng malanding yon. Agad akong nataranta at lalapitan sana na babangga ulit ako ng kusinong di ko kilala. Tumayo ako at nabangga ulit sa pangalawang beses. Ano ba? Hindi ko na napigilang sumigaw sa galit. Nang tingnan ko ulit ang kinaroroonan ni Steven at ng babaeng malandi, wala na to malapit sa bartender. Tiningnan ko ang paligid pero nawala na lang silang bigla sa lugar. Naglakad ako at hinanap sa buong sulak ng bar pero wala. Wala akong makita ni anino nila. Nang di ko sila makita, agad akong nagwala. Makita ko lang ang babaeng yon, sisiguraduhin kong hindi na siya sisikatan ng araw. Lady Lashnia, that's enough. Pwede ba, Otier, iwan mo muna ako dito, gusto kong uminom. Dahil anak ako ng boss nila, wala silang magawa kundi sumunod. Buong magdamag akong uminom, nilunod ang sarili sa alak. Walang gustong gawin kung hindi yung magpakalasing. Ilang bote na ng alak ang naubos ni Lia. Tumatawa at mag-isa habang nagkalat sa sahig ang basag na baso. Dahil nautusan ni Christopher si Otier na bantayan ng anak, agad niya tong nilapitan para patigilin. Wala na sa sarili si Lia. Tanging bukang bibig na lang si Steven. Dahil na rin sa impluensya ng alak, nakikita ni Lia na si Steven sa katauhan ni Otier. Dinala ng binata si Lia sa kwarto nito sa hotel na pagmamayari ng ama ni Lia, kung saan naglulumikot ang kamay ng dalaga sa katawan nito sa pag-aakalang si Steven ang lalaking kumaraga sa kanya. Love, why so handsome? Tumawa pa ang dalaga na para may kung anong kumilite sa kanya. Matagal ko nang hinintay ang araw na to. Buong pusong sabi ni Lia habang hawak ang kanang kamay sa pisngi ni Otier. Matagal kong hinintay na mapansin mo, Steven. Tama ko, di ba? Hindi kay bagay ng Amanda. Take me tonight. I'm all yours. Bulong nito sa nakakaakit na tono. Sa kasalukuyan, Z, masaya ako nakita kita. Nakangiting sabi ko sa kaibigan na gustong gusto ko nang mawala sa buhay ko. Sa buhay namin ni Steven. San ka galing? Bakit ngayon ka lang? Tila nag-aalala kong tanong. Akala ko wala na to. Bakit pa binuhay to? Ang swerte naman niya. Peste talaga siya sa buhay ko. Para siyang lamok na masarap patayin. Para siyang lamok na dapat tapusin. Nandito lang kami kung kailangan mong mag-move on. Sana nadamayan ka namin eh. Nalulungkot din ako sa pagkawala ni Ino. Pirunasan kong luha sa mga mata ko habang umiiyak. For how many years gamay ko ng pag-acting? For how many years napaikot ko sila sa mga palad ko? Thank you, Lia, sabi niya. Tiningnan kong mula yung itsura niya, ibang-iba na siya. Di ko akalaing siya pala ang pumalit sa asawa ni Mommy. Di ko akalaing totoong Loverio pala siya. Walang hiya talaga. Lashnia Giro. Congratulations, Lady Lashnia, you're pregnant. Natuwa ako sa sinabi ng doktora na sumuri sa akin. I can't believe it. Magkakababy na kami ni Steven. Masaya akong tumayo para kunin ng bag ko at nakita ko ang pagtataka sa mukha ng lahat kung bakit ako masaya. Nakasalubong ko pa si Daddy habang kasunod nito si Otier. Masaya ko siyang sinalubong na ikinataka niya. Dad, I'm pregnant. What? Hindi ka ba masaya? Sinong ama? Si Steven Ako. Sabay kaming napatin kay Otier nang sumingit siya sa usapan. What is he talking about? I'm the father. I'm sorry, Don Giro. I'll take any consequences for what I did to Lady Lashnia. Hey, stop it! Hindi ka ang ama ng anak ko, Otier. Dad, don't believe him. Hindi siyang ama ng anak ko. I'm hoping na maniwala sila sa akin but I received pity from their eyes na parang isa akong desperadang pinapaakong bata sa lalaking tinanggihan ako. Sa sobra kong galit, sinampal ko si Otier. Hindi siyang ama ng anak ko. It's Steven. Si Steven lang at wala ng iba. Nagkulong ako sa kwarto buong magdamag. Hindi ko rin alam anong ginawa ni Dad kay Otier. Wala akong pakialam sa kanila. Mamaya aalis ako. Hahanapin ko si Steven. For sure matutuwa siya sa ibabalita ko lalo na't magkakaanak na kami. Nang maghapon na lumabas na ako ng kwarto at nagulat na lang ako. Maraming taon na nag-aabang sa akin sa labas. Anong ibig sabihin nito? Lady Lia, pasensya na po pero utos ng Don sa amin na huwag kayong palalabasan sa kwarto ninyo. What? Why? Kailangan kong makausap si Steven? Hindi nila ako pa pwedeng ikulong na lamang sa bahay. Bumalik ako sa loob ng tahimik. Walang mangyayari kung magwawala lamang ako. I need to think. I need to escape. They cannot do this to me. Hindi ako papayag na si Otier magiging ama ng anak ko. Yuck! 6 in the evening, lumabas si Lia at nagkunwaring magpapasama sa isa sa tauhan nila para pumunta ng kitchen. Alam niya anong pasikot-sikot sa malaking bahay nila kaya alam na rin paano pumunta sa garage nila nang hindi nakikita sa mga tauhan.
Di mawala sa mukha niyang excitement. Nahatid niyang balita kay Steven. Nang mapagtagumpay niyang takasan ng tauhan, agad siyang tumakbo, papunta sa sasakyan niya at pinaharurot ito para mahabol si Leah. Leah on the other hand, napansin si Otier. What she did? Mas binilisan niyang pagpapatakbo without minding the officers na winawarningan siya. Dahil nakasentrong isipan niya na takasan si Otier, niya napansin ang paparating na truck na sumalubong sa kanya. Na makita niya ito, bas niya na lang niliko ang manibela at nabangga sa isang puno. Dahil sa aksidenteng yon, nagbabagong lahat. Ang lahat dahil na sa buhay ni Z. Na magising si Leah, nagtaka siya kung ba't may benda siya sa katawan dahil sa loob na ng ospital. Nang tumingin sa paligid, nakita niya si Otier na nag-aalala habang nakatingin sa kanya. Anong nangyari? Bigla, sumagi sa isip niya nangyari sa aksidente. Agad niyang hinawakan ng tiyan niya at puno ng pangamba ang mukha nang balingan si Otier. Ayos na ang anak ko, hindi ba? Kamusta siya? Di mawaring ang mukha niya kung nasisihan ba siya ng pagkakaalala na ayos lang anak niya o ano. One thing is for sure, she's lost. Answer me, Otier. Ayos ng baby namin ni Steven, right? Umaasang sasagot ang lalaki, pero bumaling sa kabilang linya ito at di matingnan ang dalaga. Ba't ayaw mo kong sagutin? Natawa pa si Leah. Alam niya na bakit ayaw siyang sagutin ni Otier, pero dinedenay niyang ideyang yon. Ayaw niya tanggapin na wala ng anak niya, napatay na to. Kung wala kang sasabihin, umalis ka na, Otier. Sabi niya at humiga sa kama. Bumuntong hininga ito bago lumabas. Nang wala ng tao sa loob ng kwarto, doon lang ibinuhos ni Leah lahat ng sakit na nararamdaman niya. Sa sobrang sakit, halos hindi na alam. Di na niya maisip ang tama sa mali. Sa kasalukuyan, ibang-iba ka na, Ri. Hindi na kasi kita makilala. Yes, tama ka, Leah. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung sino ka. Hindi naman, gaya pa rin ako noon. Ngumiti ako at nilabas ang powder sa pouch ko. Humarap ako sa salamin habang nakatingin sa reflection niya. Nag-retouch ako at inayos ang itsura kahit wala namang aayusin. Kinakabahan kasi ako at ngayon ko lang naramdaman to sa nakaharap siya. Kasal na si Steven at si Amanda. Tumigil ako sandali at tinignan siyang muli na seryoso lang nakatingin sa akin. Yeah, alam ko. Gumiti ako at pilit na pinagpatuloy ang pag-retouch. This is insane. For the first time in my life, nakipagplastikan ako sa kaibigan ko. Wait, tinuring niya ba talaga akong kaibigan? Okay lamang sa'yo? Tila hindi siya makapaniwala na ayos lamang sa akin. Bakit naintriga siya? May something ba sila na Steven on? Let us test this out. Yeah, fine with me. Alam ko namang may annulment eh. Nakangiting sabi ko sa kanya.